hindi nila alam ang paradise. Hindi nga na, ngayon maaaring karamihan sa inyong nanonood, hindi nyo pa ito na-encounter ngayon lang. Ano yung paradise? Actually, ganito yan. When you study the Bible, ito yung question na dapat tanongin nyo sa sarili nyo. Tanongin nyo sa pastor nyo. What is the purpose of your Bible study? Bakit kayo nag-aaral ng Bible? Sabi nila, parang ka naman ang katotohanan, parang ka naman mababaw yan. Hindi yan ang totoong purpose. The purpose of Bible study, according to the Zohar, to Mishani Kabbalah, is to re-enter the Garden of Eden. Patingin. Kaya ka nag-aaral ng Bible para makapalit ka sa loob ng garden. Kasi ang tao ngayon nasa labas ng garden. Pinalayas tayo ng Ama since Adam in Eve. And every one of us nasa labas ng Garden of Eden. Kaya magulo ang mundo kasi nasa labas tayo ng Garden of Eden. Sabi ng Zohar, outside the Garden of Eden, the world is full of lies, illusions, and death. Pag nasa labas talaga ng garden, hindi mo maiwasan. Maraming kasinungalingan, maraming illusion, maraming kalokohan yan, maraming deception. Kasi nasa labas ka. Kung gusto mong mawala yan, wala mo talaga ang totoo na pure, walang halong mali, pumasok ka sa loob ng garden. Nandun ang Ama, nandun si Christ, nandun ang tree of life. Ngayon, by saying that, para makapasok ka dyan, you have to undergo the 4 levels of Bible knowledge. Ito yun. Tishat, Remes, Diras, Sud. Ang mga Kristiyano ngayon, nasa Tishat lang. Ibig sabihin ng Tishat, simple, literal. Majority, billions of Christians, nandito pa lang. Elementary level ito, parang grade 1 lang sila. Dapat, umangat ka na ulo. Tumas ka, umalang ka ng munti. Ang iba na magagaling mag-research, nakarating ng Remes. Ang mga Kristiyano hanggang Tishat, Remes lang. Yung Dras, dito na yung mga Jewish rabbi, Jewish people. Mas malalim sila. Mayroon silang Midras. So, Diras, inside ng tawag niyan. Pero kulang pa rin yan. Kahit na makarating ka ng 3rd level, kulang pa rin yan. You cannot re-enter the garden. Kailangan ma-reach mo ang level ng Sud. Yan ang Messianic Kabbalah mystery. Sa New Testament, ang equivalent niyan, makikita mo sa Ephesians chapter 3, verse 18. Yung sinabi doon na bread, land, depth, height, ito yung equivalent. Yung bread, Tishat, Remes, yan. Sud, yung height, yan ang Sud. Yan yung Messianic Kabbalah. Pag dito ka lang sa literal or simple o parable, nasa PR ka lang, wala kang DOS, wala, hindi ka rin makakapasok sa Pilipinas. So sayang lang yung mga araw, panahon, takpak, na maraming taon na ginugol nyo sa simbahan nyo. Kasi useless lahat yan. When Christ returned, ang hanapin niyang knowledge for mga Christians and Jews are those who have the knowledge of Sud. Messianic Kabbalah. The inner, the mystical. Pag hindi kayo nagsikap na pumunta dito, reject kayo kay Christ. Lumayas kayo sa rawan ko, I never knew you. Kasi ang Sud or Messianic Kabbalah is the only way for you to know Jesus Christ and the Father. And the Father and Jesus Christ to know you. Kung hindi ka nag-aral nito, hindi mo sila kilala. Na ibig sabihin, hindi ka rin nila kilala. Therefore, you are rejected. Lumayas kayo sa harapan ko, I never knew you. Yun sinabi ni Christ. So, for you to be sure na tatanggapin ka ni Christ, nasasabihin sa iyo na, I know you, you have to study Messianic Kabbalah. Huwag niyong maliitin yan. Magsisisi kayo sa huli. Ang sino man na binamalit ito o binabaliwala, you will weep in gnashing your teeth. Yan ang sa huli. Wala na, huli na ang panahon. Iiyak lang kayo sa Tagalog, yung gnashing your teeth, hindi ko alam ayos din. Nakasulat yan sa Bible, be careful, mag-ingat kayo. May warning na si Christ, napakarami, wala kayong excuse. Ngayon lumabas na, dati nakatago yan, ngayon lumabas na yung Messianic Kabbalah, kasi nga babalik na si Christ. Opportunity ito for us to really know Christ personally and the Father. Tapos, babaliwalayan mo ka. Sino ngayon ang may kasalanan talaga? Ikaw na. Just like the time of Noah. When Noah preached, kabalistic din yung preaching ni Noah. Ang daming hindi naniwala. Pinagtawanan si Noah. Sige na si Noah, build ng ark. The ark, ito, sabihin ko sa ipauna to. The ark is the equivalent ng Messianic Kabbalah ngayon. Papansin nyo, basahin yung istorya ni Noah. Ang God mismo nag-utos kinuha, kumuha ka ng ganitong boat, itong specs from heaven, heavenly design yun. Ganun din ang Messianic Kabbalah. This came from heaven. Maraming Jewish rabbi or sages ang nagsasabi,
The equivalent of Noah's Ark today, Messianic Kabbalah. Ang sino man nag-aral nito na qualify, maliligtas sila sa darating ng Great Tribulation. Ang sino man nagbago-wala, pinagtawanan lang yan o ano, you will die in the Great Tribulation. You will suffer so much. Katulad talaga, mauulit yung nangyari ng panahon ni Noah, as in the days of Noah will be the son of man. So be careful, huwag kayong kala nyo baliwalayan yan. Remember to say it again, ang tinuro sa inyo, false gospel. Ulit, nakasulat sa Bible, marami pa rin talaga hindi maniniwala. Pero at least, ito, warning ito. Sa mga hindi naniniwala sa inyo nakikinig ngayon, hindi kayo naniniwala dito, you have been warned. Wala kang excuse pagdating ng araw. So ito, ang mga nakikinig naman, ito naman maganda. So, yung mga nakikinig sa Messianic Kabbalah, pinag-aralan talaga yan, pinapply sa buhay nila. In Christ the Lord, they will be promoted to be like the Zohar. The Zohar is the book, textbook of Messianic Kabbalah, na ang ibig sabihin ng Zohar, Hebrew word yan, brightness. May nagsasabi na, meet daw yung Zohar. Kayo rin, magsisisi niya. The word Zohar, na yan ang textbook ng Messianic Kabbalah, is in the Bible, particularly sa Daniel 12 verse 3. Pag binasa nyo sa English, those who are wise shall shine as the brightness. Yung salitang brightness, galing yan sa Hebrew word na Zohar. Ganyan talaga ang spelling, Zohar of the sky. So, yung mga naniniwala, ibig sabihin ng Zohar, Messianic Kabbalah yan. Kasi ang Messianic Kabbalah, ito yung textbook. So, bali, pag nag-aral ka, natuto ka ng Messianic Kabbalah, you will be shining brightly in the heavens, in the sky, like the stars. Ayaw ba no? The righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. So kung sino man yung may tayo na sabi ni Christ na nakikinig, matinig kayo. Anyone who has ears should listen. Yung mga may tayo na physically pero spiritually wala namang tinga, hindi makarinig. Kayo. Lugi kayo. Pagdating ng panahon, you will just cry, manghihinayang kayo sa opportunity, pero wala ka, tapos na ang istorya. So, mabuti para na yun ang panahon para makinig, mag-aral ng Messianic Kabbalah. Yes, the door of the ark is still open. The time will come sa sarayan. So, once na sinara ng Diyos yan, kahit tapos na-realize mo na mali ka, dapat pala nakinig ka, kakato pa ngayon kasi gusto na maniwala o pumasok, hindi na pwede. Yan ang isang, should be warned. When Christ closed the door, kahit na mag-iiyak sa labas, kahit bumaha sa labas ng luha mo, useless yan, hindi ka natatanggapin. Pag sinara ng pinto. So, hanggat bukas ang pinto, take advantage. Otherwise, pag sinara yan, kahit anong gawin mo, maglupasay ka sa labas, hindi ka na makakapasok.